Pinagdiriwang natin ng may tuwa at pag-asa ang simbang gabi na ito, kalakip ang ating mga kahilingan at pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin para sa ating pangangailangan at ating mga mahal sa buhay. Inaanyayahan po namin kayong ihandog ang inyong mga panalangin at kahilingan sa pag-aalay ng mga inilawang kandila sa altar malapit sa ating Christmas tree. Sa pamamagitan ng mga kandilang ito, ginugunita natin na si Kristo ang ating liwanag at kasama sa paglalakbay sa buhay na ito at sa mga panalangin natin sa Diyos Ama. Ang mga kandila para sa inyong mga kahilingan at dasal pasasalamat ay makukuha po mula sa ating greeters. Sa itinakdang sandali, sasabihin at aanyayahan po namin kayong lumapit sa altar upang ihandog ang inyong mga kandila. Ang panalangin intensyon sa misang ito ay para sa mga peacemakers. Panginoon, dasal namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo. Naway protektahan at pangalagaan mo ang aming mga peacemakers sa buong mundo mula sa lahat ng panganib. Protektahan sila sa puot at karahasan. Buksan ang kanilang mga tenga, isip at kanilang mga puso upang ituloy ang hangarin ng kapayapaan at gawin ng mga mamamayan ng kanilang kinatawan na tumugon sa kanilang pangangalaga. Naway palakasin ang kanilang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan sa oras ng kanilang pag-aalala at pagkabalisa. Patuloy na pagpalain sila upang makayanan ang pang-araw-araw na hamon sa pagkalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Inaanyayahan po ngayon ng lahat na nagnanais ialay ang kanilang sinindihang kandila at intensyon na lumapit sa altar. Darkness, longing
Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nariyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay inluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita. Turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y makakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga. Sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Ang iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sa mandali. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Pandioceses na Dambana ni Jesus, ang banal na salita sa loob ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Pinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-7 araw ng ating Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Raymond Festin, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Mga kapatid, tayo'y nakakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin.
Nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, kaya't ang ating mga puso ay nagagalak sapagkat tiyak na darating siya, ang ating manunubos. Upang tayo ay maging karapat-dapat na magdiwang ng banal na misa, isipin muna natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang ating mga kasalanan, at ihingi ang mga ito ng kapatawaran. Panginoong Jesus, Ikaw ay mapagmahal. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Jesus, Ikaw ay sadyang mapagpatawad. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Jesus, Ikaw ay lubos na maawain. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Manalangin. Dakilang Ama, ang pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkulaban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal. Pagmamahal sa buhay at sa sangnilikha. Pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal. At pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos naming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po sisindihan natin ang Sa iyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng papuri at walhati na nasa kaganapan ng panahon. Ipadala mo ang iyong anak upang maging kapatid namin. Puno ng paniniwala at pagtitiwala, nag-aabang kami ng pagbabalik ni Kristo. Magningning nawa ang kanyang liwanag sa amin at mapawi nawa ang kadiliman ng kawalan ng pananampalataya upang makilala siya, ang prinsipe ng kapayapaan at ng lahat ng bansa at ng tao. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon
ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y mamanumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang puno mong muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na tinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyong pinalagot mo, pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ang iyong pinagsanggalan. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kaming saring lahi aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at mga handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't ihinanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig
o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ating natunghayan sa Ebanghelyo ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Alam niyo po, hindi alam at inaasahan ni Elizabeth na dadalawin siya ni Maria. Kaya nga, tuwang-tuwa siya nang makita niya si Mariang papalapit sa kanilang bahay pagkatapos ng mahabang paglalakbay mula sa Nazareth.
maaari po nating maisalarawan sa ating isipan na si Elizabeth ay napasigaw o di kaya napalundag nang makita niya si Maria. Sinabi niya sa Ebanghelyo, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Hindi rin alam ni Elizabeth na si Maria ay nagdadalang tao katulad niya. Kaya't may tatanong po natin, sino kaya ang nagsabi sa kanya na si Maria ay nagdadalang tao? Iisa lang po ang nagsabi sa kanya na si Maria ay nagdadalang tao rin. At ito ay ang Espiritu Santo. Isa sa pinakamalapit na panalangin ng ating pananampalataya ay ang panalangin sa ating ina. Araw-araw, dinadasal natin, "Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo." Batid niyo po ba na ang unang bahagi ng panalangin ito ay mga pananalitang binitiwan ng Anghel Gabriel noong dinalaw siya sa Nazareth at isinilawalat ang mangyayari sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos. Ngayon, nakapagtataka na inulit rin ni Elizabeth ang mga pananalitang ito ng anghel. Kaya nga, sa tuwing dinadasal po natin ang Aba Ginoong Maria, inuulit natin ang makalangit na pananalita ng anghel at ni Elizabeth. Mapalad ka sapagkat ikaw ay nanalig na matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Pinagpala ka, Maria, sa lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang dalawang dahilan kung bakit masasabi natin na mapalad si Maria. Una, ang ating inang si Maria ang siyang pinakamalapit sa puso ni Jesus. Kasama po ni Maria sa Jesus ng 30 taon sa kanilang bahay sa bayan ng Nazaret. 30 taon silang nagsama sa iisang bubong. Kaya nga, masasabi po natin na napakaraming bagay-bagay na alam si Maria tungkol sa ating Panginoon. Halimbawa, tiyak na alam ni Maria kung ano ang paboritong pagkain ni Jesus. Bakit? Ay siya ang nagluluto ng pagkain kay Jesus sa loob ng 30 taon. Pangalawa, tiyak na alam rin ni Maria kung ilang beses nagkasakit ang sanggol na si Jesus at magdamag na nag-iiyak ito dahil sa lagnat. Bakit? Alam ni Maria, sapagkat siya ang nag-alaga kay Jesus. At nakakatiyak rin po tayo, mga kapatid, na batid ni Maria ang mga pangarap, ang mga plano at mithiin ni Jesus sa kanyang buhay, sapagkat ibinahagi ni Jesus ang mga ito sa kanyang inang si Maria. Mapalad si Maria sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya. Pangalawang dahilan, napakapalad si Maria sapagkat
Alam niyo po ba, kamukhang kamukha niya si Jesus. Batid natin, mga kapatid, na pinaglihi ni Maria si Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang nagbigay ng katawan kay Jesus ay si Maria lamang. Kaya nga, ang laman ni Jesus ay laman din ni Maria. Kaya nga, kung pagmamasdan po natin ang mukha ni Jesus, mababanaagan rin po natin ang mukha ni Maria. Kawangis na kawangis ni Jesus ang kanyang ina. Mahal na mahal ni Jesus ang kanyang ina. Kung si Maria ay napakaraming alam tungkol sa kanyang anak, sino po ba ang makapagtuturo sa atin tungkol sa mga bagay-bagay kay Jesus? Ang kanyang inang si Maria. Naalala niyo po ba sa kasalan sa Kana, naroon ang ating inang si Maria at sinabi niya, bago gumawa ng kababalaghan sa Jesus, sinabi ni Maria sa mga utusan, gawin ninyo ang ipag-uutos sa inyo. Yan po si Maria. Siya po ang nagdadala sa atin sa ating Panginoon at lagi niyang ipinapaalala sa atin, gawin natin dapat ang inuutos sa atin ni Jesus. Mga kapatid, nais ko pong wakasan ang aking pagninilay, ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ng isang mungkahi. Sa Ebanghelyo, nasaksihan natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Nais ko sanang imungkahi sa inyo na sa darating na Pasko, dumalaw rin po tayo sa mga taong nangangailangan ng dalaw. Halimbawa, ang mga lolo at lola ninyo na hindi nyo na rin nadadalaw ng maraming taon na o maraming buwan, ay dalawin nyo naman. Kasi po, kapag dinadalaw nyo ang isang tao, natutuwa po ito, katulad ni Elizabeth. Kung may kaibigan kayo o kakilala na nasa piitan, ay dalawin nyo naman. Ano po ba? At kung meron kayong mga kaibigan na may sakit, dalawin nyo rin po. Sapagkat ang pagdalaw ay nagdadala ng ligaya at tuwa. Sa misang ito, ang panalangin ko po sa inyo ay ito, na sana dalawin kayo ni Jesus sa araw ng Pasko. Amen. Tumayo po ang lahat. Ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalawan ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban.
buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak ng sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman sa pagpapabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang pamilya, magkakaibigan, suportahan nawa nila ang bawat isa at may bukas na pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin nawa ng Ama ang iyong pag-ibig at galak ng mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang saglit na katahimikan, ating ipanalangin pa ang ibang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Aparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tinawag tayong mga anak ng Diyos sapagkat si Jesus ay ating kapatid at si Maria ay ating ina. Kaya nga, buong lakas loob nating awitin at dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasalat. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ay anak ng Diyos, anak ni Maria. Siya ang tanglaw ng ating buhay, ang ating pag-asa at lakas, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pamagitan sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang hinamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at inihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kang taglay ang pag-ibig at kaligayahan upang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.